This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kumusta ka, kaibigan? Naisip mo na ba minsan, bakit parang hindi ako umaasenso? O kaya, bakit parang paikot-ikot lang ang buhay ko? Kahit nagsisikap naman ako. Ang totoo, lahat tayo gustong lumago. Sa karir, sa pamilya, sa relasyon, at higit sa lahat, sa pananampalataya. Pero minsan, parang may pader na humaharang sa ating pag-unlad. Lumago sa buhay ay hindi lang tungkol sa tagumpay o pera. Ito ay tungkol sa paglago ng puso, isipan at kaluluwa. Kasi minsan, bago ka umangat sa buhay, kailangan mo munang matutong umangat sa tamang pundasyon. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na paglago at paano natin ito mararanasan sa gabay ng ating Ama sa Langit. Ang paglago ay proseso, hindi paligsahan. Tulad ng halaman na dahan-dahang tumataas. May panahon din ng pagtubo, pag-ulan, at minsan pagkalagas ng dahon. Ganito rin tayo sa buhay. Hindi araw-araw ay tagumpay, pero bawat araw ay pagkakataon upang matuto. May isang lalaki na nagtatrabaho ng matagal sa parehong posisyon. Araw-araw, pare-pareho lang ang ginagawa niya. Hanggang isang araw, tinanong siya ng boss niya, "Bakit hindi ka umaangat?" Ang sagot niya, kasi wala namang nagbabago. Pero kung tutuusin, siya mismo ang hindi nagbabago. Kapatid, minsan hindi dahil walang oportunidad, kundi dahil takot tayong magbago. Lumago sa buhay ay nangangahulugang handa kang ilisin ang lumang ikaw upang bigyan ng daan ang panibagong bersyon na nililinis at hinuhubog ng Diyos. Ang susi ng pagbabago at paglago ay pagtitiwala sa proseso ng Diyos. Hindi ito instant. Hindi ito madalian. Pero siguradong totoo at matatag. Kapag natutunan mong maging tapat, masipag at mapagpasensya, hindi lang ikaw ang lumalago, kundi pati na ang iyong pananampalataya. Sa Biblia, makikita natin kung paano itinuro ng Panginoon ang konsepto ng paglago. Sa 1 chapter 15 verse 5, sinabi ni Kristo, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami." Ang bunga ng buhay ay hindi dumarating mula sa sariling lakas, kundi sa ugnayan natin kay Kristo. Kapag tayo ay nakakabit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod at kababaang loob, doon tayo tunay na lumalago. Sabi rin sa 2 Pedro chapter 3 verse 18, "Datapwat kayo'y mga silago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo." Ang ibig sabihin nito, hindi lang kaalaman tayo dapat lumago, kundi sa biyaya at pagkakilala sa Kanya.
Naalala mo ba nung panahon na simple lang ang pamumuhay? Wala tayong cellphone, walang internet, pero puno ng pag-asa at tiyaga ang mga tao. Noon, kahit mahirap ang buhay, mas madali para sa marami ang maging kontento at masaya. Ang mga tao noon marunong maghintay. Kung may itinanim ka ngayon, hihintayin mong tumubo. Hindi mo binubungkal araw-araw para lang makita kung lumalaki na. Ganito rin dapat tayo. Maghintay tayo na may pananampalataya. Noon, ang mga magulang ay nagtuturo ng kasipagan at pagtitipid. Hindi man marangya, pero marunong silang magpasalamat sa kakaunti. Ngayon, marami na tayong teknolohiya, pero tila lumiliit ang ating presensya at tiwala sa Diyos. Ang mga lumang paraan ng buhay ay nagtuturo sa atin ng mabuting aral na ang paglago ay hindi sa bilis kundi sa direksyon. Mas mabuting dahan-dahan pero patungo sa liwanag kaysa mabilis pero papunta sa dilim. Kaya kapag naramdaman mong mabagal ang proseso mo, huwag kang sumuko. Tulad ng mga magsasaka noon, may panahon ng pag-ani at darating iyon sa tamang oras ng Diyos. Sa panahon ngayon, marami ang nalulungkot dahil pakiramdam nila hindi sila umuunlad. Pero minsan, ang Diyos ay naglalagay ng delay hindi para parusahan ka, kundi para ihanda ka. Halimbawa si Ana ay matagal nang nagdarasal ng trabaho. Ilang taon siyang naghintay. Pero sa mga panahong iyon, natuto siyang magtiwala, maghintay at maglingkod sa simbahan. Nang dumating ang trabaho, hindi lang siya handa, kasya siya ang kanyang puso sa Diyos. Ang tunay na paglago ay hindi nakikita sa resulta, kundi sa pagbabago ng puso. Ang mga pagsubok mo ngayon ay hindi hadlang. Sila ay fertilizer ng iyong pananampalataya. Lumago sa buhay ay nangangahulugang yakapin ang bawat season. Ang saya, ang lungkot, ang tagumpay at ang kabiguan. Kaya kung may kabiguan ka ngayon, alamin na iyon ay hakbang patungo sa mas magandang tagumpay. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay nagtuturo, hindi nagpaparusa. Kaya huwag tayong magmadali. Huwag rin tayong mawala ng pag-asa. Ang taong marunong mag-intay, siya ang tunay na lumalago. Gusto ng ating Ama sa Langit na maranasan natin ang joy of becoming, ang kagalakan sa proseso ng pagiging mas mabuting anak niya. Hindi niya humihingi at hinihingi na perpekto tayo ngayon. Gusto niya ay patuloy tayong sumusulong at umuunlad. Kapag tayo ay lumalago, natututo tayong maging mas mapagpasalamat, mas magpapatawad at mas mapagmahal. At doon makikita natin na tayo ay tunay na lumalago, hindi lang sa labas, kundi sa loob. Isang batang lalaki ang nagtanim ng buto sa paso. Araw-araw ang dinidiligan, pero wala siyang nakikitang tumutubo. Gusto na sana niyang itapon, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama.
Pagkalipas ng ilang linggo, may maliit na usbong na sumilip. Natuwa siya. Pero sabi ng ama, kaya ngayon lang siya tumubo kasi lumalakas muna ang ugat sa ilalim. Mga kapatid, ganito din tayo. Minsan, hindi natin nakikita ang bunga ng ating pagsisikap. Pero lumalago tayo sa ilalim. Sa ating pananampalataya, sa ating katatagan, at sa ating pagkakilala sa Diyos. Tanungin ang sarili, lumago ba ako ngayon sa pananampalataya? Putulin ang mga ugat ng inggit at galit. Panalangin at scripture study araw-araw. Tumulong sa iba. Paglagurin yan ang puso. Kapatid, minsan pagod ka na. Parang ayaw mo nang lumaban. Pero tandaan mo, hindi natatapos ang kwento mo sa kabiguan. Baka nga doon pa nagsisimula ang panibagong pinakamagandang kabanata sa buhay mo. Kung nakakaramdam ka ng pagka-stuck, lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangang maging malakas para lumago. Kailangan mo lang maging tapat. Ngayong linggo, subukan mong gawin ito. Isuko ang kontrol at magtiwala sa proseso ng Diyos. Makikita mo, kahit maliit ang hakbang, lalaki ang pananampalataya. Kung patuloy kang lalago sa kanyang paraan, darating ang panahon na makikita mo ang bunga ng lahat ng luha, sakripisyo at pananampalataya mo. Mga kapatid, natutunan ko sa buhay na ang tunay na paglago ay hindi kung gaano kabilis, kundi kung gaano tayo natututong magtiwala sa Panginoon sa bawat hakbang. Nakita ko sa sarili kong karanasan na kapag ako ay bumitaw at hinayaang manguna ang Diyos, doon siya gumagawa ng mga himala. Mga kapatid, bago ko tapusin ang ating lesson for today, just want to share my own experiences and testimony. Alam nyo, kanina, kagabi pa, kasi may papasok na bagyo dito sa amin, signal number 4, dito ko na pagbulay-bulay pa. Ano ba ang ibig sabihin ng paglago? Paano ba tayo lumago sa buhay? Lahat naman tayo gustong lumago eh. Sino bang hindi gustong lumago sa buhay? Di po ba? Gusto natin umunlad tayo. Aminin natin sa hindi. Ako, personally, gusto ko magkaroon ng maayos na sasakyan. Yung aircon hindi humihina pag humihinto kami. Gusto ko magkaroon ng matapos yung bahay namin. Gusto ko magkaroon ng isang farm lot na magtatanim ako. Gusto ko magkaroon ng retreat house para sa mga miyembro at hindi miyembro ng simbahan na gusto nila bang may mga anxiety or may mga problema na gusto nilang makarecover. Marami akong gustong gawin sa buhay. Gusto kong bumili ng isang motorsiklo na gustong-gusto ko. Di ba? Lahat tayo may gusto sa buhay. Gusto din yan ng ating Ama sa Langit na umunlad tayo. Ang tanong naman dito is, gusto kong lesson natin kasi dito pinapakita kung tayo ba ay handang mag-antay? Tayo ba ay handang maging tapat sa Kanya? Tayo ba ay nananalig? Di bang nagtitiwala? Kagabi nag-usap kami ng aking kaibigan. Sabi ko sa kanya, if we believe in Christ, if we believe in our Heavenly Father, natotoo sila. Nag-i-exist sila. As in literal na andyan sila. Hindi lang sinasabi natin na Diyos, andyan ka. Hindi. As in naniniwala tayo na andun sila sa langit. Totoo sila. Kailangan magtiwala tayo sa proseso. Kailangan maging tapat tayo sa kanila. Kailangan isugo natin yung control natin. Kasi minsan gusto nating madaliin yung paglago eh.
Gusto natin na agad-agad matamo natin yung mga tagumpay sa buhay, yung mga gusto natin. Di po ba? Gusto natin kung anong meron yung iba, meron din tayo. Gusto natin na control natin yung sarili natin. Gusto natin ito yung mangyayari sa buhay ko sa ganitong taon, which is okay. Okay yan. Pero minsan kailangan nating sabihin na pagod na tayo at kailangan natin ng tulong ng Diyos. We need to surrender to God. Kasi kailangan natin ng tulong niya. Masarap po na tulad ng isang bata ay sa kwento na nagtanim siya, di ba? And then parang gusto niya nang itapon. Sabi ng kanyang ama, maghintay ka. After ilang days, may sumibol na maliit na dahon. Sabi ng kanyang ama, dahil matagal siyang tumubo kasi pinapalakas niya pa yung ugat niya sa ilalim. Ganun din tayo. Gusto ng ating Ama sa langit na palakisin muna tayo. What if pag-ibibigay ng Diyos sa atin yan, instead na blessing yan sa atin, maging burden niya sa atin. Doon pala nakalimutan natin ng Diyos kasi marami na tayong pera. Doon pa nagkaroon tayo ng bisyo kasi marami tayong pera. Pero pag handa ka na, kasi mahal ka ng Diyos, ayaw niyang lumihis ka ng landas at handa ka na. Pag ibinigay niya sa iyo yung blessing, doon mararamdaman na, God, thank you . Mas na-appreciate ko ngayon, mas naintindihan ko ngayon, at mas inaalagaan ko yung mga blessings na dumarating sa akin. Mas ibinibigay ko rin sa iba. Mga kapatid, ang buhay ay hindi madali. Lahat tayo, alam ko may mga nakikinig ngayon na nagsastruggle sa buhay. Alam ko po, sa buhay ko, dahil sa programang ito, na-bless ako. At yung buhay nyo din mabibless. Hindi lang ito yung literal na pakikinig at okay na. Ito po ay isang mensahe na kaya nating umunlad sa buhay. And mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. And then, alam ko po na lahat ng ito ay aking totoo. Ito po ay aking ibinahagi sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo. Amen.